Nadine's POV. Anyway, brat, are you coming to Samanyego's party? Pag-iiba ni Jessa sa usapan, pero agad ako natigilan. Party? Kumunot ang noo ko sa tanong ni Jessa. I don't know that they are having a party. Zeus didn't mention to me, bulong ko. Hindi ko nga alam kung narinig ba ito ni Jessa. Oh, don't tell me, hindi mo alam? Hilaw akong ngumiti kay Jessa. I'm the type of person na hindi marunong magsinungaling and I think obvious naman sa mukha kong hindi ko talaga alam ang tungkol sa party nila. She gasped na tila hindi makapaniwala. I smiled a little to let her feel that it's okay kahit na sa loob ko nagsisimula ng pumait ang aking pakiramdam. It's a welcome party for their heiress, Nadine. Naging seryoso to. I know because she's calling me by my name. Do you know that she's gone for maybe 14 or 15 years? I'm not sure, pero alam ko may kapatid si Zeus na nawawala dahil simula noon pa kaibigan ko ng gagong yun. I remain quiet para ipagpatuloy niya ang pagkakwento. Sa bagay wala naman atang balak si Zeus na magsabi sa akin. Mapait akong ngumiti ng mukhang napansin ni Jessa. Isang malakas na buntong hiningang kanyang pinakawalan. Sa pagkakaalam ko nga, sananyasan niya akong lumapit sa kanya kaya ginawa ko. Maybe it's a secret, nabanggit nga naman ang mommy nila noon, but maybe to keep her privacy and for her safety. Huwag kang maingay ha, atin-atin lang to ha. Tumango ako bilang pagsangayon sa kanya. Sa pagkakaalam ko, hindi daw ang kapatid niya ang target. Nabanggit niya sa akin once pero hindi detalyado. Muli itong sinipsip sa kape niya. Hindi ko alam pero bigla kong kinabahan sa nalaman ko mula kay Jessa. At saka alam mo ba girl, Zeus is with her. That day she was kidnapped. Naglalaro daw sila sa park noon. Kaya hanggang ngayon sarili niyang kanyang sinisisi. That's also the reason why he had that security business. Biglang namawis ang kamay at batok ko. Palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Muling bumalik ang alaala ko sa batang nakita kong umiiyak doon sa park noon. I just hope that she's not the girl, that same girl in my dream. Have you seen his sister, Jess? Nakita ko natigilan ito pero kagad namang nakabawi. She took a deep breath bago sinagot ang tanong ko. Kita ko pang pag-aalangan sa mukha niya kaya bahagi akong ngumiti sa kanya. Yeah, I already saw her, Nadine. Ginagap niyang kamay kong nakapatong sa mesa. Hindi ko na malayang nakakuyom na pala ito. I met her in US when I had a fashion show there. Parang may bumundol sa aking dibdib. I tried to hold back my tears pero hindi ko na napigilan ng may tumakas sa mata ko. Mabuti pa si Jessa, madaming alam tungkol sa buhay ni Zeus. I can't help but feel jealous. Pero alam ko namang magkaibigan lang talaga sila. Jessa is already married. I'm sorry Nadine, I don't know about what happening between you and Zeus, but please listen to him first, okay? Hinila niya upuan niya palapit sa akin. Maingat niya pang pinunasan ng luha sa aking pisngi. Huwag kang makinig sa sabi-sabi ng iba, okay? Promise me Nadine that you will only listen to him. Please, bakit feeling ko may alam si Jessa na hindi ko alam? Am I that dumb na to notice what's happening around me? O baka talaga lang walang tiwala sa akin si Zeus para sabihin ng mga personal na pangyayari sa buhay niya sa akin? Please Nadine, you and Zeus are my friends. I know you're special to him. Hindi mababaliw sa'yo kung hindi ka mahalaga sa kanya. She said trying to lighten the atmosphere, pero wala na ako sa mood. When is the party, Jess? I want to go and see it for myself. I sense that there's something wrong. Bakit hindi naman lang nabanggit sa akin na nakabalik na palang kapatid niya? It's not as if I will reveal to the world that his sister is back. Wala naman talaga sana akong pakialam, pero pakiramdam ko may mali eh. 3 days from now, Nadine. Friday evening. At 8 sa metro. Mag-iisang oras na akong tulala sa loob ng sasakyan ko. Nandito na ako ngayon sa labas ng hotel na sinasabi sa akin ni Jessa kung saan at anong oras ang welcome party para sa kapatid ni Zeus. Kanina pa ako nakaupo dito sa loob ng sasakyan pero parang wala akong lakas ng loob na pumasok. I have to calm myself first pero ilang oras pa ba ang kailangan ko para pakalmahin ang aking sarili? Maraming bisita na rin ako nakikita na pumasok, puro mga bigatin. Bakit kailangan itago ito sa akin ni Zeus? 3 araw na ding hindi niya ako kinokontak. Umiyak na rin si Zia dahil hinahanap niya sa akin ang daddy niya.
pero wala akong maisagot sa anak ko. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Bigla na lang itong hindi sumasagot sa mga text ko sa kanya. Anong kinakatakot niya kung malaman ko ang tungkol sa pagbabalik ng kapatid niya? Hindi ko alam kung ano pang sekreto ni Zeus. Pinatawad ko na siya nung nalaman kong palihim niyang inaalagaan si Zia noon sa Paris kami. Ang pagsabi niya sa mga magulang ko tungkol sa kasal namin at ang pakikipagsabwatan niya sa mga taong nakapaligid sa akin. Pero bakit hindi pa rin ako makampante? Pakaramdam ko may nililihim pa rin si Zeus sa akin. Does it really bother him to send me at least one reply? Kahit hindi na lang sa akin, sa bata na lang. I can't stand seeing my daughter crying because of him. Kung ganito lang din palang gagawin niya, edi sana hindi niya nilapit ang loob ng bata sa kanya. Such a heartless man. Ako nasasaktan para sa anak ko. Good evening, ma'am. Your invitation, please. Natigil ako sa tangkang pagpasok dahil wala pala akong invitation. It's the first time na feeling ko nanlate ako sa aking sarili. Noon pa man hindi talaga ako sumasama sa mga party pero ngayon pumunta ako. Hindi naman pala ako papapasukin. I took a deep breath and sighed. Well, I guess it's not my night. Tatalikod na sana ako para bumalik sa aking sasakyan na biglang may nagsalita sa aking likuran. And all of the people I hated. Ang lalaking ito pa talaga nagpakita sa akin ngayon. She's with me. Seryosong saad ni Wally Villarreal na hindi man lang tumingin sa akin. Inabot niyang invitation sa babae at hindi man lang ako nilingon. Diretso nitong pumasok. Nagtataka pang babaeng tumingin sa akin. Siguro iniisip nitong nag-away kami dahil iniwan niya ako. Labag man sa aking kalooban pero pumasok pa rin ako. Mabuti na lang at hindi ako kinausap ni Wally dahil baka sa kanya ko pa maibunton. Ang init ng ulo ko kahit na sinalba niya ako ngayong gabi, hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa nila ni Chona sa kuya ko. Punong-puno na ang hall, halatang pinaghahandaan. Iba't ibang bisita ang dumalo. Businessmen, politicians, artista, name it, nandito lahat. It's really a grand party to introduce the heiress of the Samaniegos. Nilibot ko ng aking paningin at sakto namang kakapasok lang ni kuya na nakapulupot na naman sa asawa niya. Si Jopay ang una nakakita sa akin. Nadine! Malambing niyang bati. I miss you. You've been busy these past days. Hindi na tayo nakikita sa mansyon ni Mommy. Yeah, it's true. I purposely made myself busy para preoccupied ang utak ko. Pagdating naman sa bahay, hindi din ako masyadong nakikipag-usap, maliban na lang sa anak ko. Kahit pagod ako sa trabaho, I always see to it na hindi pa rin ako mawawala ng oras para sa kanya. Ako pa rin ang una at huling taong nakikita nito sa araw-araw. Malaki talagang pasasalamat ko na dumating sa buhay ko si Zia. She gave meaning to my life. Nagkaroon ako ng direksyon dahil sa kanya. Kung siguro ako lang ito, hindi ko alam kung ano nang ginagawa ko ngayon. Maybe by now I'm already away. Siguro nasa Paris na naman ako sa mang lupalop ng mundo. Is everything okay, princess? Tanong ni kuya sa akin. I know it's just a simple question pero hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya kaya ngumiti na lang ako. Hindi ko rin naman kasi sigurado kung ayos lang ba talaga ako. Lately, my heart is heavy. I can feel that Zeus is slowly drifting away from us, from me. Mabuti pa yung dati kahit masakit pero at least nagkakausap pa kami. Pero eto ngayon, bigla na lang siyang nanlamig. Biglang nagbago. Nararamdaman ko talagang unti-unti niyang paglayo sa akin. Everybody's waiting for the program to start. Pati ako'y tahimik lang nakikinig sa mga kaibigan ni Kuya Conrad at Kuya Roland na wala na atang balak tumigil kakadaldal. They are secretly observing Jairo Sandoval. I don't know what's with that guy but it seems that Kuya's friend knew something that he don't know kaya tumatawa at nagsisikuhan pang mga to. Kanina ko pa nililibot ang tingin ko sa paligid pero hindi ko si Zeus nakikita. I already saw Gabby pero hindi niya kasama si Zeus. Natigil ang lahat nang biglang magsalita ang host. Everyone, let's welcome the long-lost daughter, the heiress of the Samaniegos princess, Miss Talia Samaniego. The host announced that made everyone gasp in amusement. I look up the top landing of the stairs. There stood a beautiful woman in a red dress. But one person caught my attention. The man standing beside her who's wearing a dark gray three-piece suit. My heart pounded so fast. I want to run and hug him. I missed him so much. I've been longing to see him for how many weeks now. He's giving everyone an impassive look. But when she glanced at the woman beside him, his eyes softened. I can see the longness and love in his eyes toward his sister. Maingat ni Zeus itong inalalayan pababa ng hagdan. Tumigil sila sa gitna at may binulong siya sa kapatid niya. I keep my eyes on him
because I'm waiting for him to throw a glance on our table pero hindi niya nangyari. Talagang iniwasan nitong mapunta ang tingin niya sa mesa kung saan ang mga kaibigan ni Kuya. I've been blaming myself all those years dahil akong kasama niya nung kinuha siya sa amin. Ang sana'y masaya naming bonding sa parking yon ay biglang naging bangungot sa buhay naming magkapamilya. A nightmare that keep haunting me every night. She's so young back then para mahiwalay sa amin. I almost lost my sanity thinking how my sister will survive in this cruel world. Anong laban ng isang batang 5 taong gulang lamang? Araw-araw kong hinihiling na sana kumakain siya ng maayos, na sana inaalagaan siya ng mga kumuha sa kanya at higit sa lahat, hinihiling ko na sana huwag nilang pahirapan ang kapatid ko. I saw how his jaw clenched after saying those words. Parang pinipig ang puso ko matapos ko marinig kung gaano paghihirap pinagdaanan ni Jesus nang nawala ang kapatid niya. Pero sa dami ng pagkakataon na magkasama kami, hindi man lang niya ito naibahagi sa akin. Doon ko natanto na hindi pala ganun kalalim kung ano man ang namamagitan sa amin ni Jesus. Dahil hindi niya makuhang sabihin ang mga mahalagang pangyayari sa buhay niya. I thought what we had is enough for him to trust me, but I guess I am wrong again. I blinked to fight my tears from falling, pero isa-isa na itong nag-uunahan. Jopay hold my hand under the table like silently saying everything will be alright. I secretly wiped my tears. Gusto ko na lang umalis para itagong sakit ng aking nararamdaman. Hindi ko na hinintay na matapos ang party. Nagpaalam na ako kay Jopay na mauuna na akong uuwi at nakisuyo na lang akong sabihin sa mga kapatid kong nauna na ako. That night, hindi ko alam kung paano ako nakarating sa mansyon. Alam mo yung feeling na nasasaktan ka pero hindi mo alam kung may karapatan ka ba o wala. I made my life open to him again. I welcome him in our life but I think it's not enough for him. Ngayon palang nasasaktan na ako para sa anak ko. Mommy, where's Daddy? Andito kami ni Zia sa condo unit ko ngayon. I took a break from my work. Umuwi din si Ate Vilma sa kanila para magbakasyon kaya kaming dalawa lang ng anak kong nandito. I asked my mom and dad na dito muna ako uuwi. They don't know what happened between me and Zeus pero alam kong inobserbahan lang nila ako. They are the most understanding parents. They never ask but I know they are waiting for me to open up to them. Alam ko napansin din nilang hindi na nagagawi si Zeus sa mansyon. Gabby is the one who's supervising their team now. He's busy with work. Maingat kong sagot sa kanya habang sinusuklayan ang buhok niya. Zia, miss Daddy? Mahinang bulong nito. Dama kong pangungulila sa boses ng anak ko dahil pati ako'y miss ko na rin siya. Hanggang ngayon hindi pa rin niya ako kinokontak pati si Zia. Kinalimutan din niya. Ilang linggo na bang nakalipas? I waited for him every day. Malapit na akong mapagod sa kakahintay sa wala. I miss Daddy, Mommy. Zia wants to play with Daddy. Naiyak nitong sabi sa akin. Hindi ko alam ang isasagot sa anak ko kaya niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Hindi ko na malayang tumutulong na din palang mga luha ko. I don't want to feel this pain pero bakit nararamdaman ko na naman ulit? Doble ang sakit na nararamdaman ko ngayon dahil nararamdaman ko din ang pangungulila ng anak ko sa kanya. I'm starting to question now kung tama bang hinayaan ko siyang bumalik sa buhay ko. Ilang buwan pa lang pero bakit ganito nakasakit? I move on already. Ayos na ako nung nasa Paris ako. Pero bakit ganito na naman? I cried with my daughter. Ang sakit but I guessed I have to feel this pain again. He broke my heart again. Hindi lang ako pati na rin ang sa anak ko. I miss Daddy, Mommy. I missed him so much. Time flies so fast. 1 month after that conversation I had with my daughter in the condo, napagdesisyonan ko na magpakalayo-layo muna kami ng bata. We waited for him. Ilang linggo din kaming halos araw-araw na nag-iiyakan ng anak ko hanggang sa dumating ako sa puntong kine-question kang aking sarili kung karapat-dapat ko pa ba siyang iyakan. Nang ma-realize kong wala na talagang pag-asa, doon na ako nagdesisyong magpahinga na. Tama ng sakit na nararamdaman namin na anak ko. Kung ako okay lang na magdrama ako buong araw, buong linggo o buong buwan hanggang sa makarecover ako. Pero iba na kung involved ng anak ko. I won't allow it anymore. It needs to be stopped. I can't stand seeing my Zia crying and longing for her dad na wala nang pakialam sa kanya. Parang hinihiwang puso ko habang tumitingin sa mga luhang pumapatak mula sa mga mata. Ang sakit-sakit pakinggan sa tuwing hinahanap niyang daddy niya. Pero mas lalo siyang masasaktan kung patuloy kaming umaasa. I have to decide for my daughter. For her own good, she's too young to experience that pain. That's not what I promised to her. Marami mang tanong sa utak ko pero tinigil ko na rin. Wala naman din kasi akong mahanap na kasagutan mula sa kanya. Hindi na si Jesus nagpaparamdam sa amin.
Kaya tama na, I need to think for the welfare of my daughter. That time, kinausap ko si mom at dad pati ang dalawang kapatid ko na huwag sabihin kahit kanino kung saan kami pupunta ng anak ko. Labag man sa loob nila pero buong puso nilang nirespeto ang desisyon ko. Sinuportahan nila kami ng anak ko. I didn't go into detail kung bakit ganun ang naging pasya ko at laking pasalamat ko tinanggap naman nila to. Siguro may idea na rin sila kung bakit kailangan ko magpakalayo-layo ulit. Everybody knew that. We went back to Paris pero hindi kami pumunta doon. Pinili kong dito kami sa Hacienda de Jopayo, namamalagi na anak ko. Nung una na nibago pa si Zia, halos ayaw niya makipag-usap lalo na at iba din ang lengguwaheng gamit ng mga bata dito. Pero kalaunan, nasanay na siya lalo't marami siya mga batang kalaro. Mga anak na mga tauhan namin sa Hacienda. Naging masayahing dinamit ang anak ko. Bumalik ang dating kakulitan niya. Noong bago pa kami dito, bigla niya nalang akong tinatanong tungkol sa daddy niya. Pero katagalan, nasanay na rin tong walang na tumatawag o nag-video call sa kanya. I deactivated all my social media accounts. I don't open my emails. I bought new SIM card at tanging ang mga magulang ko lang ang nakakaalam ng number ko. I stopped using my cards because I don't want them to trace my location. Kahit na mumukha kong assuming. I even begged for my brothers not to tell him where we are just in case. Just in case lang naman nahanapin niya kami. It's more than a year now and I can say that I found my peace and Jopayo. At masasabi kong ganun din sa Zia. She grew into a fine and happy kid. Mas naging friendly ito ngayon. Tanggap ko na rin na hindi si Zeus bahagi ng buhay namin ni Zia. Actually, kinausap ko na si Mommy na tulungan akong ipawalang bisa ang kasal namin ni Zeus. Hindi dahil gusto kong mag-asawa ulit, kundi para tuluyan na matuldukan ang connection ko sa kanya. Mom promised to help me kahit pa na alam kong nagdadalawang isip ito. She even convinced me na kakausapin niya muna si Zeus, pero buo ng desisyon ko. Para ano pa? I waited for him pero hindi man lang siya nagpakita sa amin. Sapat ng dahilan yun para tapusin ko ano man ang namamagitan sa amin. Ayos na ako, ayos na kami ng anak ko. Para din naman ito sa ikakabuti ng lahat. Sinabihan ko na rin silang lahat na ayoko nang makarating na kahit anong balita tungkol sa kanya. Me and Z are fine now. I don't want to go through the same pain again. I had enough already. Si Ate Vilma hindi na din nakabalik dahil kailangan niyang alagaan ang nanay niya nagkasakit. Umiyak pa ito nung nagpaalam sa akin at humihingi ng tawad dahil sa pagsekreto niya noon sa nangyari sa Paris. Ma'am Nadine, dumating na po sina Sir Conrad at Ma'am Jopay, pati ang mga anak nila. Tawag ng kasambahay namin dito sa Hacienda. Agad na nagliwanag ang mukha ni Zia pagkarinig na dumating ng mga pinsan niya. Pagkagising nito kaninang umaga, excited itong naligot nag-ayos ng sarili. Siya pa mismong namili na susuotin niya ngayon. She decided to wear a pink blouse and white shorts paired with black boots para ito manikang nararampa. She's always like this but today is extra special dahil bibisitang mga pinsan niya. Kahit dito lang kami sa Hacienda, kung todo postura pa rin ito. Naiilang pa nga noong unang mga kalaro niya pero katagalan nasanay na din ito sa kanya. Siya din na nagsabi sa akin itiringtas kong buhok niya. Pagkatapos lagyan ko ng maliliit na clips na siya din ang pumili. Isa din pala sa namana ni Zia sa akin ay ang pagiging fashionista. She know how to match her clothes with her sandals or shoes. May future talaga itong baby girl ko. Fashion lang din ang pag-uusapan. At dito na po nagtatapos ang ika-20 kabanata ng ating kwento't sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.